Values Education 9, Term 1, Learning Competency 2C, nakalilikha ng personal na plano sa karera na may pagsasaalang-alang sa mga salik ayon sa gabay ng pamilya. Pagkatapos ninyong makilala ang inyong mga talento, hilig at pagpapahalaga, oras na para ilapat ito sa realidad. Anumang uri ng buhay ang inyong pangarapin, hinding-hindi ito mapapasa inyo kung hindi ninyo ito paghahandaan at paplanuhin ngayon pa lang. Ang pagpili ninyo ng track at strand sa senior high school ang magsisilbing unang formal na hakbang o tulay upang makuha ninyo ang inyong kurso at ang hinahangad ninyong hanap buhay. Upang hindi tayo maligaw at hindi masayang ang inyong oras, hihiram tayo ng gabay sa mga eksperto upang sundan ang mga konkretong hakbang sa pagpaplano ng inyong karera. Dumako tayo sa unang opisyal na hakbang sa pagbuo ng career plan. Kilalanin ang iyong sarili. Bago ka maghanap o tumingin ng mga trabaho, kailangan tingnan mo muna ang iyong sarili. Suriin ang iyong sariling potensyal sa paggawa. Ano ba ang iyong mga talento o likas na galing? Ano ang iyong mga kasanayan o yung mga skills na natutuhan mo sa paaralan? Ano ang mga hilig mo na nagbibigay sa iyo ng saya? At ano ang iyong mga pagpapahalaga o mga prinsipyo na pinaninindigan mo? Ang apat na ito ang iyong magiging panloob na kompas. Napakalaki ng papel ng iyong pamilya. Bakit? Madalas, ang tao ay may tinatawag na blind spots, mga magagandang katangian o galing na hindi ninyo napapansin sa inyong sarili pero kitang-kita ng mga magulang o kapatid mo. Sila ang nakasama ninyo sa paglaki, kaya alam na alam nila kung sino kayo, kung ano ang inyong strengths, at kung saan kayo medyo mahina o ang inyong mga weaknesses. Dumako naman tayo sa pangalawang hakbang. Alamin ang iyong mga oportunidad o magsaliksik. Class, tandaan ninyo, hindi sapat na alam mo lang kung ano ang gusto mo. Dapat alam mo rin kung may naghihintay bang trabaho sa'yo pagkatapos mong mag-aral. Dito natin iuugnay ang inyong pangarap sa realidad ng ekonomiya ngayon. Kailangan ninyong tukuyin ang demand. Ibig sabihin, aalamin ninyo kung ano ba talaga ang mga trabahong mabilis makahanap ng pwesto ngayon at sa mga susunod pang mga taon. Ayaw ninyong kumuha syempre ng kurso na pagka-graduate ninyo ay wala palang mapapasukan. Mahalagang kumalap din ng datos. Magbasa at mag-aral tungkol sa iba't ibang strand at kurso na lapat sa inyong mga talento at hilig na nalaman mo dun sa nagdaang unang hakbang. At gamitin ang gabay ng mga eksperto. Huwag manghula. Kausapin ninyo ang inyong guro, ang mga guidance counselor, o ang inyong mga magulang. Mag-surf din kayo sa internet para sa lehitimong ulat. Upang magkaroon kayo ng malinaw na ideya, ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na slides kung ano-ano ba ang mga kasalukuyang in-demand at high-paying job dito sa Pilipinas at maging sa abroad. Upang simulan ang inyong pagsasaliksik ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pinakabagong datos mula sa DOST at sa Philippine Go. Ito ang 10 pinaka-in-demand na trabaho sa Pilipinas na naghihintay sa inyo sa hinaharap. Nangunguna sa listahan ang mga IT professionals. Bakit? Dahil digital na ang mundo natin ngayon. Lahat ng kumpanya, bangko man, mall o eskwelahan ay lumilipat na sa computer at internet. Kung mahilig ka sa computer, lohika, o pag-solve ng puzzle, napakalaki ng tsansa mo rito bilang software developer, data analyst, o cybersecurity specialist. Bukod sa napakalaking sahod, marami sa kanila ang nagtatrabaho lang sa bahay o remote work, pero dolyar ang kinikita. Ang mga kasanayan na kailangan mo dito ay ang coding, data analysis, at network or system security. Pangalawa ay ang mga healthcare professionals. Hindi kailanman nawawalan ng demand ang mga nurses, medtech, at physical therapists. Lalo na ngayong mas marami ang nangangailangan ng pagkalinga sa kalusugan. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging maalaga at may malasakit. Kaya naman bukod sa ating mga lokal na ospital, ang ating mga healthcare workers ay patuloy na pinag-aagawan at pinapaboran sa buong mundo. Ang mga kasanayan, kaalaman, pagpapahalaga na kailangan mo rito ay ang kaalamang medikal, pagkalinga sa mga pasyente, at pagiging mapagmalasakit. Pangatlo ang construction at engineering. Kung mapapansin ninyo, kaliwat kanan ng pagpapatayo ng mga tulay, kalsada, at naglalaki ang mga gusali sa ating bansa. Ang mga kumpanya ay palagi naghahanap ng mga civil, mechanical, at electrical engineers na magpaplano ng mga proyektong ito. Kung malakas ang loob mo sa math, may liderato ka, at mahilig ka sa disenyo ng mga estruktura,
para sa iyo ang landas na ito. Ang pang-apat ay siguradong pamilyar sa inyo, content creators at multimedia artists. Ang paggawa ng video sa TikTok, YouTube o Facebook ay hindi na lang basta hobby ngayon. Ito ay isang seryoso at malaking propesyon na. Ang mga kumpanya ngayon ay naghahanap ng mga kabataang marunong mag-edit ng videos, marunong mag-layout sa Canva o Photoshop, at marunong magkwento o mag-storytelling upang i-market ang kanilang mga produkto online. Panglima ay ang e-commerce at logistics staff. Aminin ninyo, sino sa inyo ang mahilig mag-add to cart sa Shopee, TikTok Shop o Lazada? Dahil sa tindi ng online shopping ngayon, kailangan ng mga kumpanya ang mga taong mag-oorganisa ng mga bodega, mag-aasikaso ng inventaryo, at magpapatakbo ng mga delivery systems. Kung ikaw ay organisado at magaling sa pamamahala ng oras, napakaraming trabaho ang naghihintay sa iyo rito. Pang-anim, mga guro at online tutors. Hindi nawawalan ng halaga ang edukasyon, ngunit ngayon, lumawak ito patungo sa internet. Napakataas ng demand ngayon sa mga ESL o English as Second Language tutors. Ang mga foreign students mula sa Japan, Korea at China ay naghahanap ng mga Pilipinong magtuturo sa kanila ng Ingles sa pamamagitan ng online classes. Kung mahilig kang magsalita, magturo at may mahabang pasensya, buhay na buhay ang karerang ito para sa iyo. Pampito, ang mga skilled trades workers. Class, huwag ninyong minamaliit ang mga welders, plumbers, electricians at heavy equipment operators. Ayon sa DOST, sila ang tinatawag na backbone ng industriya. Kapag ikaw ay nag-aral sa TESDA at nakakuha ng NC2 certification, napakadali mong makakahanap ng trabaho. At ang totoo niyan, sa ibang bansa tulad ng Australia at Canada, ang mga skilled workers na ito ay mas malaki pa ang kinikita kaysa sa mga nag-oopisina. Pangwalo, ang walang kamatayang customer service representatives sa BPO o call center. Ang Pilipinas pa rin ang BPO capital of the world. Ang mga malalaking kumpanya sa Amerika at Europa ay dito nagpapatayo ng kanilang opisina dahil kilala tayong mga Pinoy sa pagiging magalang at mahusay mag-Ingles. Kung may kumpiyansa ka sa iyong communication skills, computer literate ka, at magaling kang mag-solve ng mga problema ng customer, napakabilis mong makakapasok sa industriyang ito. Pangsyam na pwesto ang mga accounting professionals. Tandaan ninyo, walang negosyo ang mabubuhay ng walang tagahawak ng pera. Maliit na sari-sari store man o higanting korporasyon, kailangan ng mag-aayos ng budget, magsusuri ng buwis at mag-aanalisa ng kita at lugi. Kung ikaw ay detalyado, mahilig sa numero at marunong gumamit ng finance software, hinding-hindi ka mawawalan ng trabaho rito. At ang ikasampu ay ang digital marketing professionals. Dati ang patalastas ay nasa telebisyon, radyo at billboard lang. Ngayon nasa newsfeed mo na, nasa gitna ng pinapanood mong video o nasa Google search results. Ang trabaho ng isang digital marketer ay siguraduhin ang produkto ng kumpanya ay nakikita ng mga tao online gamit ang social media management. Isa ito sa pinakamabilis na lumagong industriya ngayon. Dumako naman tayo sa isa pang malaking option na pinapangarap ng maraming Pilipino, ang magtrabaho sa abroad. Bakit nga ba paboritong kunin ng mga dayuhang kumpanya ang mga manggagawang Pilipino? Ayon sa datos, may apat tayong malalakas na katangian. Mahusay tayong mag-English, kilala tayo sa kasipagan at tibay ng loob, madali tayong makabagay sa ibang kultura, at ang ating mga sertipikasyon mula sa TESDA at PRC ay kinikilala sa buong mundo. Ngayon alamin natin kung ano ang top 10 most in-demand jobs sa abroad para malaman ninyo kung anong track ang dapat ninyong paghandaan. Ang unang in-demand job sa abroad ay ang ating mga healthcare professionals dahil sa mabilis na pagtanda ng populasyon sa mga bansang tulad ng USA, UK at Japan. Malaki ang sahod dito na naglalaro sa 150,000 hanggang 300,000 pesos kada buwan para sa mga nurse at caregivers na may sapat na galing at talino. Ang mga kailangan ninyong ihanda ay ang inyong diploma, lisensya mula sa PRC o TESDA, at pagpasa sa mga international exams tulad ng IELTS o NCLEX. Pangalawa ay ang mga construction workers at skilled trades. Dahil sa walang tigil na pagpapatayo ng mga dambuhalang gusali sa Middle East gaya ng Saudi Arabia.
Napakataas ng tingin at sahod sa mga manggagawang technical sa abroad, kung saan madalas ay mas malaki pa ang kita nila kaysa sa mga nag-oopisina. Ang mga kailangan ay PRC license para sa mga engineer, TESDA NC2 para sa mga skilled workers, at hindi bababa sa 2 hanggang 3 taong karanasan dito sa Pilipinas. Pangatlo ay ang mga seafarers at cruise ship workers dahil ang Pilipinas ang itinuturing na numero unong supplier ng mga marino sa buong mundo. Libu-libong Pilipino ang sinasakay taon-taon sa mga malalaking barkong pangkargamento at mga sikat na luxury cruise lines na naglalayag sa iba't ibang bansa. Ang mga kailangan dito ay maritime education, marina certifications para sa mga seafarers, o kaya naman ay TESDA hotel training para sa mga magtatrabaho sa cruise ship. Pang-apat ay ang mga IT professionals dahil ang buong mundo ngayon ay mabilis na nag-upgrade at lumilipat na sa digital systems at artificial intelligence. Ito ang isa sa mga profesyong may pinakamataas na pasahod sa abroad, kung saan ang isang eksperto ay maaaring kumita ng 400,000 pesos kada buwan. Bukod sa inyong bachelor's degree, ang mga pangunahing kailangan ay ang mga kilalang international tech certifications gaya ng Microsoft o Cisco at husay sa Ingles. Panglima, ang mga hotel at restaurant workers dahil patuloy na lumalago ang turismo sa mga sikat na bansa tulad ng UAE, Japan at mga bansa sa Europa. Paboritong kumuha ng mga Pinoy ang mga dayuhang hotel dahil likas tayong magiliw, magalang at magaling mag-asikaso ng mga bisita o customer. Ang mga kailangan mo rito ay test the certificate sa cookery, bartending o housekeeping at magandang karanasan sa mga kilalang hotel dito sa ating bansa. Pang-anim ang mga guro, partikular ang mga magtuturo ng Ingles o ESL dahil prioridad ngayon ang English education sa mga karatig bansa natin sa Asia. Malaki ang demand sa mga bansa tulad ng Japan, South Korea at Vietnam sapagkat kilala ang mga Pilipino na mahuhusay at madaling makabagay. Ang mga kailangan para matanggap ay bachelor's degree sa education, lisensya mula sa PRC, at mga special certificates sa pagtuturo ng Ingles gaya ng TESOL at TEFL. Pampito ay ang mga truck at heavy equipment drivers dahil kulang na kulang ang mga driver ng malalaking sasakyan sa mga bansang tulad ng Canada at New Zealand. Ang karerang ito ay mabilis lumago dahil ang mga sektor ng transportasyon, construction at pagmimina sa abroad ay patuloy na nangangailangan ng mga operator. Ang mga kailangan dito ay professional driver's license mula sa LTO, TESDA NC2 para sa heavy equipment operation, at sapat na karanasan sa pagmamaneho. Pangwalo ang mga factory workers sapagkat ang mga bansa tulad ng Taiwan, South Korea at Japan ay may malalaking pabrika ng teknolohiya na umaasa sa mga dayuhang manggagawa. Ito ay isang magandang option para sa marami dahil malaki ang kita rito at kadalasan ay sapat na ang high school o senior high school diploma para makapasok. Ang mga kailangan mo ay malakas na pangangatawan, pagpasa sa medical exam, at pag-aaral ng basic language ng bansa gaya ng Nihongo o Korean language test. Pangsyam ang mga agricultural workers at farmers dahil ang pagsasaka at pagpapatakbo ng mga bukid ay napakalaking industriya sa Canada at New Zealand. Naghahanap sila ng mga Pilipino para sa mga gawaing tulad ng fruit picking, pamamahala ng mga pananim sa greenhouse, at pag-aalaga ng mga hayop o livestock. Ang mga kailangan dito ay test the certification sa agricultural production, karanasan sa pagbubukid, at matibay na pisikal na kalusugan dahil mabigat ang trabaho sa bukid. At ang ikasampu ay ang mga domestic helpers at household service workers dahil napakalaki ng tiwala ng mga pamilya sa Hong Kong at Singapore sa mga Pilipino. Kilala ang mga Pinoy sa pagiging maalaga sa bata o matatanda, maayos mamahala ng tahanan, at may kakayahang makipag-usap ng maayos gamit ang wikang Ingles. Ang mga kailangan dito ay TESDA Domestic Work NC2 Certificate, kaunting kaalaman sa wika ng bansang pupuntahan, at magandang kalusugan ng katawan at isip. Bago tayo lumipat sa susunod na hakbang, tandaan ninyo na ang pagkalap ng tamang impormasyon ang magliligtas sa inyo sa maling pagpili ng kurso. Ang pananaliksik ay mahalaga upang hindi kayo basta sumunod sa kung ano lang ang uso o sa sabi-sabi ng iba, kundi ibatay ninyo ang inyong kinabukasan sa totoong datos ng merkado.
Kapag may sapat kayong kaalaman tungkol sa mga in-demand na trabaho, mas magiging madali, praktikal at matalino ang gagawin nating pagpili sa mga susunod na hakbang. Matapos ninyong kilalanin ang inyong sarili sa Step 1 at makita ang malalawak na oportunidad sa merkado sa Step 2, dumako na tayo sa pangatlong hakbang o Step 3. Limitahan ang opsyon at bumuo ng pasya. Sa puntong ito, normal lang na marami pa ring idea ang tumatakbo sa isip ninyo. Pero ang layunin ng hakbang na ito ay ang pag-focus. Mula sa napakaraming strand at kurso na inyong nakita, kailangan ninyong piliin ang landas na tunay na makapagbibigay sa inyo ng pagkakataong makamit ang pangarap ninyong buhay. Hindi lahat ng nakita ninyong in-demand ay dapat ninyong pasukin. Pipiliin lang ninyo ang top choices ninyo, yung mga trabaho na kung saan kayo magiging masaya, produktibo at sapat ang kikitain. Binibigyang diin ang matalinong pagpapasya. Hindi ito hula-hula o sunod sa uso. Ito ay isang desisyon na pinag-isipan ninyo kasama ang inyong pamilya. Kapag nakapili na kayo ng landas dito sa pangatlong hakbang, mas madali na nating gagawin ang final na detalye o ang malalim na pag-aaral sa inyong napiling opsyon. Narito na tayo sa huling bahagi, ang Step 4, pagpapasya. Matapos nating limitahan ang ating mga options sa Step 3, hindi tayo pwedeng huminto doon. Kailangan nating himayin o aralin ang bawat detalye ng napili nating landas. Tanungin ninyo ang inyong sarili gamit ang apat na gabay na ito. Una, sigurado ka na ba sa strand at kurso na kailangan mo? Pangalawa, saan ka mag-aaral? Mayroon bang malapit na pamantasan o institusyon sa inyo? Pangatlo, ano ang kailangan para makapasok? Halimbawa, entrance exam o grades. At pang-apat, ang pinakaimportante, magkano ang gastos? Dito sa huling hakbang, kailangan ninyo ang inyong pamilya. Sila ang makakatulong sa inyo sa pagbabudget at pagpili ng paaralan na swak sa inyong kakayahan. Kapag nasagot na ninyo ang apat na ito, handa na kayong humarap sa inyong kinabukasan. Upang maging matagumpay ang inyong pinili, kailangan nating planuhing mabuti ang bawat yugto na inyong tatahakin at dito na papasok ang napakalaking papel ng inyong pamilya. Ang suporta ng magulang ay hindi lang simpleng pagtatapos sa pagbibigay ng baon. Kailangan natin ang kanilang aktibong pakikisangkot at bukas na komunikasyon upang gabayan kayo sa pagbuo ng isang makabuluhang kinabukasan sa mundo ng paghahanap buhay. Pagdating sa pagpili ng karera, hindi natin pwedeng ihiwalay ang usapin ng pera. Ang unang papel ng ating pamilya ay tulungan tayong harapin ang realidad ng mga gastusin. Hindi lang ito tungkol sa matrikula o tuition fee. Kasama rito ang pamasahe araw-araw, ang mga gagamiting libro, uniforme, mga proyekto, at ang inyong baon. Ang mga magulang ninyo ang makakatulong sa inyo para makita kung magkano ba talaga ang totoong halaga ng landas na gusto ninyong tahakin. Pangalawa, kapag nakita na ninyo ang posibleng gastusin, hindi ibig sabihin nito ay susuko na kayo kung medyo mabigat. Dito papasok ang pamilya para maghanap ng solusyon. Sila ang makakatulong sa inyo sa paghahanap ng mga scholarship programs mula sa gobyerno man o sa mga pribadong kumpanya. Sila rin ang gagawa ng diskarte sa tamang pagbabudget ng kita ng tahanan para masiguradong may maitatabi para sa inyong pag-aaral. Pangatlo, katuwang natin ang pamilya sa pagpili ng tamang eskwelahan. Maraming unibersidad o institusyon ang nag-aalok ng parehong kurso pero magkakaiba ang halaga. Tutulungan kayo ng inyong mga magulang na magsaliksik at maghambing kung aling pamantasan ang magbibigay ng dekalidad na edukasyon na pasok at kayang-kaya sa budget ng inyong pamilya nang hindi kayo lubog sa utang. Pang-apat, tandaan ninyo class, ang papel ng magulang ay hindi nagtatapos sa pagiging tagatustos o tagabayad lang ng mga bills. Ang tunay na gabay ay tinatawag na aktibong pakikisangkot. Ibig sabihin, kasama natin sila mula sa simula ng pagpaplano hanggang sa pagtatapos. Interesado sila sa kung ano ang mga asignatura ninyo, ano ang mga nahihirapan kayo, at paano ninyo unti-unting inihahanda ang inyong sarili para maging isang profesional. Panglima, napakahalaga ng bukas na komunikasyon. Ibig sabihin, walang taguan ng nararamdaman. Kung nahihirapan ka sa kursong napili mo, dapat masasabi mo ito sa magulang mo nang walang takot. Kung ang magulang mo naman ay may alalahanin sa pera,
Dapat masasabi nila ito sa iyo ng maayos. Ang malayang usapan sa loob ng bahay ang nagpapatibay sa inyong plano sa bawat yugto na inyong tatahakin. At panghuli, ang pamilya ang gabay mo para makagawa ng matalinong pagpapasya. Ang emosyon lang o ang bugso ng damdamin ay hindi sapat sa pagpili ng karera. Sa tulong ng karanasan ng inyong mga magulang at sa lawak ng inyong pananaliksik, magkasama ninyong bubuin ang isang desisyon na hindi lang praktikal, kundi magiging susi ninyo para sa isang matagumpay, produktibo at makabuluhang kinabukasan sa mundo ng pagtatrabaho. Bago tayo dumako sa ating huling gawain, muli nating balikan ang apat na mahalagang hakbang na ating pinag-aralan. Ang pagkilala sa inyong sarili, ang pagsasaliksik sa merkado, ang paglilimita ng option, at ang huli ay ang pagpapasya. Tandaan ninyo na ang mga hakbang na ito ay hindi magiging matibay kung wala ang suporta at gabay ng inyong pamilya, lalo na sa aspeto ng pagbabudget at pagpaplano ng inyong kinabukasan. Ngayong kumpleto na natin ang ating kaalaman, oras na para isalin ito sa isang aktwal na personal na plano na magsisilbing mapa ninyo patungo sa inyong pangarap. Para sa pagbuo ng inyong career roadmap, kailangan ninyong sundin ng tumpak ang apat na hakbang na nasa screen upang maging malinaw ang inyong plano. Sa unang hakbang, maging tapat kayo sa inyong sarili. Isulat ninyo ang inyong mga talento at interes at pati na rin ang mga kahinaan na kailangan ninyong pagtagumpayan. Para naman sa ikalawa, ikatlo at ikaapat na hakbang, pumili lang kayo ng tatlong pinakagusto ninyong in-demand jobs sa mga tinalakay natin. Direkta ninyong isulat kung anong kurso at paaralan ang target ninyong pasukan pagkatapos ninyo ng grade 10. Hindi kumpleto ang inyong roadmap kung walang bahagi para sa inyong pamilya, dahil sila ang inyong magiging pangunahing gabay at katuwang sa biyaheng ito. Kailangan ninyong ilagay sa inyong plano kung paano kayo tutulungan ng inyong mga magulang pagdating sa usapin ng budget, matrikula, at pang-araw-araw na baon. Isama rin ninyo kung may plano ba kayong maghanap ng scholarship o pumasok sa mga pampublikong paaralan upang masiguradong ang inyong roadmap ay praktikal at kayang panindigan ng inyong pamilya. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang ating aralin. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!